kung ready na po ang ating punong lingkod, pwede na po natin siyang kausapin. Brother Roy, please. Kung pwede ka na po namin kausapin, ready na rin po kaming makinig sa mabuting balita na iyong ipapahayag. Sister Mirna, good afternoon sa iyo. Ayan. So, yan po mga minamahala. Sister Marites or Wera. Good afternoon. Oo. So, ayan po. Hi sa dalawang po nating Bless you, dalawang po kapatid, Sister Marites. na nanonood sa atin. So, hopefully makapasok ng ating servant leader. So, tingnan nga po natin kung ako man po yung mai-add siya. Hallelujah. At habang inaayan, Ayan. antayin natin ang servant leader. Po tayo ng mas malalim. So, sa mga late viewers po natin, paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel. Mapapakinggan nyo na po doon ang pangalawang mensahe sa atin ng servant leader natin, Way Towards Success. Wow! Ayan kapatid, mapapakinggan mo sa YouTube channel natin ang Way Towards Success. Diyan. Ayan. Ayan. Happy birthday po, Brother Roy. Good afternoon na rin po. Bless po. Bless po. Ating lahat. Hallelujah. Purihin ang kataas-tasang Diyos. Purihin natin lagi siya. At na tayong lahat sa kabila ng pandemic, nandito pa rin tayo. Why? Amen. Dahil mas kapangyarihan si El Elyon kaysa pandemic. Amen. 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 Hallelujah. Magandang hapon sa ating lahat. Naway nasa biyaya tayo ng Diyos. Kanina pinakikinggan ko ang inyong reflections sa gospel. Lahat magaganda naman ang inyong mga insights. Wala namang masama sa salita ng Diyos. Lagi yan puno ng pagpapala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Okay, so mag-pray muna tayo sumandali kahit konti lang. Oh, amen. Amang banal at magkapangyarihang Diyos, naniniwala po kami na sa hapong ito, Ikaw ang Diyos na aming kapiling. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Ikaw ang Diyos ang nagtatakda ng panahon. Yahweh, una sa lahat, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At hinihiling ko po naway, samahan mo po kami sa hapong ito, mula sa simula hanggang sa matapos. Pilig at salita mo ang siyang aming marinig. Presensya mo, O Diyos, ang aming maranasan. Pag-ibig mo ang siyang umakap sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang bansang Pilipinas, ang mga nanunungkulan sa bansang ito. At sa iyong mga kamay, O Diyos, lubos namin pinagkakatiwala ang programang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan at purihin ang kataas-tasang Diyos. Hallelujah! Purihin natin lagi siya. So tuloy na tayo. Brother Bog, Sister Babes. Sige po. Take cards po. Ang ating pong pag-aaralan this afternoon ay tatawagin natin spiritual discipline. Kasi nung nakaraan na tinalakay ni Brother Edward, ay life has a rule to be followed. Ngunit ang rules, ang commandments, ay nandyan na yan. Every governance has a rule. May mga batas, may mga ordinansa na pinaiiral ang bawat pamunuan. Babayin ko muna ang isang talata sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 12, talatang 1. Ang sinasaad ganito po, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap kayo ng kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Mga kapatid ko minamahal kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay, gaya nga na ang aking sinabi kanina, ang batas, ang mga ordinansa
sa bawat pamahalaan ay lagi yan kaakibat. Ngunit nasa tao kung paano niya sundin ang mga batas. Simple nga lang, Brother Bob, Sister Babes, dito sa atin sa Pilipinas. No? Pag sinabi ng ordinansa ng isang bayan, bawal umihi dito. Tingnan mo, yan ang pinakamapanghi. Bawal magtapon ng basura. Tingnan mo, yan ang maraming basura. Simpleng kautusan, hindi masunod. Ganon ang tao. Mahirap turuan ang ayaw magpaturo. Mahirap iwasto ang taong ayaw magpawasto. Ngayon, ang tanong, what is spiritual discipline? Dito, mga kapatid kong minamahal kay Kristo, sa ating gagawing pag-aaral, ay tutukoy tayo na kung saan ay paano natin susupilin ng ating mga sarili upang malayo tayo sa kasamaan o kasalanan. At ito naman ay magdudulot ng kaluwalhatian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Sabi nga sa mga ngaral 7:9, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Yes, ang sabi dito sa mga ngaral, pag-aralan mong magpigil sa sarili. Itong napakahirap na bagay ang supilin natin ng ating sarili. Kasi worldly nga eh. Makamundo tayo. Kaya napakahirap turuan at supilin, lalo't higit sa paggawa ng kabutihan. Mas madali pa tayong makagawa ng kamalian, ng kasalanan. Dahil sinasabi nga natin mahabagin at maunawain ng Diyos, yes! Hindi ang tanong. Hindi ang questionable. Sadyang mabait at maunawain ng Diyos. Mapagkalinga sa mga taong makasalanan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal sa atin, hindi sinasabi na ikay magpatuloy sa iyong kasamaan. Dahil ang kasamaan ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit at kaharian ng Diyos. Dahil sabi nga niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At walang makararating sa aking kaharian kundi yaon lamang nagpakabanal. Amen. Hallelujah. Maraming mga taong napapahamak dahil sa pagiging suwail. Baging sa ating mga anak na lang, marami yun. Maraming anak na papahamak katulad ng isang kwento sa Laguna. Dahil sa text lang, ha? Ka-text niya lang ang nag-message kung pwede magkikita sila. Hindi nagpaalam sa magulang, tumakas, ano nangyari? Na-rape at pinatay. Isang pagpapakita, kapatid kong minamahal, na ang pagkasuwail, ang katigasan ng ulo, hindi nagbubunga ng kaayusan, kundi ito'y humahantong sa kapariwaraan at kamalasan ng buhay. Amen? Kaya, lagi nating sinasabi kapag ang mga anak ng isang magulang ay mababait, makadiyos, lagi natin sinasabi, ang suswerte naman ng mga magulang ng mga batang yan. Mababait at masisipag, magagalang ang mga anak. Amen? Gandun din ang bansa. Ang isang bansa, hinahangaan kapag masunuri ng mga mamamayan. Tingnan mo ang Singapore. Di ba bukang bibig natin mga Pilipino na ang ganda ng Singapore, disiplinado, masunuri ng mamamayan. Bakit sa Pilipinas, hirap na hirap sumunod ang Pilipino? Pero bakit pagdating sa ibang bansa, nakukuha naman nilang sumunod? Ang ibig sabihin siguro lamang nito, ang may pagkukulang, ang may diferensya, ang implementor ng batas. Amen? Amen. Hallelujah, glory to God. Ngayon, ito ang problema kung bakit nagkakaganito ang sitwasyon, ang pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao. Ngayon, paano nating bibigyan ng solusyon ang ganitong problema? Hindi lamang sa pamilya,
Hindi lamang sa bansa, hindi lamang sa panggobyernuhan, kundi higit sa lahat sa pang-espiritual na aspeto. Amen. Katulad na lamang, in every churches, may mga rules, mga bylaws na dapat sundin. Pero marami pa rin miyembro ang hindi nakakasunod. Ito ang kalikasan ng tao. Mula nung magkasala ang tao sa Diyos, dahil sa panunukso ni Satanas, natanim sa puso ng tao ang pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi ito katakataka, sapagkat ito ang gusto ni Satanas, ang maging rebelde tayo sa Diyos, katulad niya, at mapasama sa impyerno. Kayo ba'y papayag na pasama sa kanya ang kaharian? Sa impyerno? Natural. Hindi tayo papayag. Ito nga ang dahilan kung bakit tayo nagsasa Diyos. Ito nga ang dahilan kung bakit tayo nagnanalangin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil sa pag-asa na sa bandang huli, sa takdang panahon, ay makakamtan natin ang kanyang pangako, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon, Brother Roy, ano nga ba ang solusyon na dapat natin gawin? Una, mga kapatid kong minamahal, we must know who we are. Kailangan kilala mo kung sino tayo. Ano ka ba? Ano kang klaseng tao? Baka akala mo kaiba kang tao kaysa iba. Kaya minsan mahirap mong unawain ang iba kapag sila'y nagkakamali. Kasi kadalasan ang sinasabi natin, lagi tayong tama, taligin tayong tama. Sabi nga ni Brother Edward nung nakaraang linggo, nung sila'y nasa seminaryo, ano sinasabi nila, mayroon silang subject, ecology. Ako ang tama. Ako ang magaling. Kaya hindi natin maunawaan ang iba. Hindi natin maintindihan kapag sila'y nagkamali. Dahil ang tingin natin ay mas mataas kaysa kanila, ay hindi natin basta-basta mapapatawad. Bakit? Kapatid kong minamahal, dahil ganon ang tao. Mayroong pagiging makasarili, pagiging maramot, pagiging mapaghusga o mapaghatol sa kapwa. Ganon ang tao, na kung saan ito'y itinanim ni Satanas sa ating puso. Kaya nga, sabi nga, ang puso ay ubod ng dumi. Papayag ba tayo doon? Dapat malaman natin at makilala natin ang ating mga sarili. Tayo'y isang tao lang din katulad ng iba na linikha ng dakilang elyon. Walang pagkakaiba yon, kapatid kong minamahal. Nagkakaiba lang tayo sa mga mukha-mukha. Ha? Yung iba ay matangos ang ilong, yung iba ay sarap, yung iba ay kung anuman. Amen. Magkakaiba tayo sa mukha, ngunit isa tayo sa mata ng Diyos. Tayo'y tao pa rin. Magkakaiba ang ating ugali, ngunit may itinuturo ang Diyos na dapat nating susugan upang masunod natin ang naaayon sa kalooban at katuwiran ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kilalin natin para hindi tayo mapanghusga. Sa pagbago ka maghusga, mag-isip-isip ka muna, tao rin ako, nalilikha ng Diyos. Sila at ako, tayong lahat ay nilikha ng iisang Diyos. Ephesians chapter 3 verse 9, God who is creator of all things. Ang Diyos ang may likha ng lahat. Revelation chapter 4 verse 11, sabi nga noon, our Lord and God, you are worthy to receive glory, honor, and power, for you created all things, and by your will they will never, sabi niya, they were given existence and life. You see, karapat-dapat siyang bigyan ng parangal, paggalang at kapangyarihan dahil siyang may likha sa lahat ng bagay. Amen? Glory to God.
Kaya kung hindi natin makikilala ang ating sarili, hindi mo makikilala ang ibang tao. Kapatid kong minamahal, mahirapan tayo mag-adjust. Mahirapan tayo magpatawad at umunawa sa kapwa. Sapagkat hindi mo nakikilala ang sarili mo. Ngunit kung nakikilala natin ang ating sarili na tayo isang tao na nilikha ng Diyos, ganon din sila, isang taong nilikha ng Diyos. At kung ano ang pangako ng Diyos, hindi lamang para sa isa, kundi para sa lahat. Amen. Amen. Sabi nga niya, pinapapatak ko ang ulan sa masasama at mabubuti. Kaya nagtataka tayo, bakit masama yon? Magnanakaw naman yon, mandarambong naman yon. Bakit yumayaman? Bakit kami nagsasadyos, hindi kami yumayaman? Tanungin natin ang ating sarili. Tama ba ang ating paraan? Kapatid, kanya-kanya tayo ng daan ng buhay. Kanya-kanya tayong paraan. At kung kalooban ng Diyos na ikay payamanin, walang problema yon. Ngunit kung kalooban naman ng Diyos na hanggang diyan ka lang, kapatid kong minamahal, ang sabi nga, huwag mo po akong payayamanin kung ako na may magtatakwil sa iyo. At huwag mo naman akong paghihirapin. Baka pagdating ng panahon, hindi na kita makilala at ako'y magnanakaw. Sabi sa kawikaan. Kaya mga kapatid ko minamahal kay Kristo, nangangahulugan lamang ng mga tao, ang manlilikha ay isa lang. Kaya dapat tanggapin natin. Sa pagpasalamat ka sa Diyos, sabihin mo ngayon, maraming salamat, naging tao din ako. Maraming salamat, naging tao din ako. Amen. Glory. Isipin mo, naging tao ka na normal. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng pagkakataon na lumakad sa ibabaw ng lupang ito. Katulad ko, magsi-64 na bukas. Sabi nga ni Brother Boggs, 46. Oh, hallelujah. Thank you, thank you. 46 years old. Tingnan niyo po yung biyaya na yan na kaloob ng Panginoon. Hindi naman tayo ang humingi niyan eh. Hindi naman na sinabi natin na, Lord, gawin mo akong tao. Hindi. Linikha tayo ng Diyos sapagkat mahal tayo ni El Elyon. Amen. Amen. Kaya, ano ang itinuturo ng Biblia? Kapatid ko minamahal, sabi nga ni Brother Edward, dear, life has a rule to be followed. Kapatid ko minamahal, lagi yun nandoon ang batas. Kina Adan nga at saka si Eva, isa lang ang utos. Huwag kakain ng bunga ng puno na nasa gitna ng Hardin Eden. Ngunit sinuway pa rin. How much more sa panahon ni Moises? 10. Isa man daw doon ang hindi mo masunod. Nagkasala ka na sa lahat. Tingnan mo. Ngayon nga sa New Testament, isa lang. Manampalataya ka kay Kristo. Sapagkat na kay Kristo ang pag-asa ng buhay, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. O Rabashika Labahanda. Rabahanda Kuradala Mashila Rabahanda. Ibig sabihin, kapatid kong manamahal, walang dapat humusga sa ating kapwa. Walang dapat mangmaliit sa ating kapwa. Sapagkat ikaw at ako, tayong lahat ay lahat makasalanan. Walang matuwid ni isa man sa mata ng Panginoon. Lahat ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23, sabi nga niya. Amen. Hallelujah. Kaya dapat nagmamahalan ng tao. Di ba mayroong kanta? Sana'y magmahalan na lang tayo. Ang sarap noon. Anong sinasabi ni Duterte? Sana wala na lang political party. Sana iisa na lang magtulungan at magmahalan para sa ikaunlad ng bansa. Ayaw ng ibang tao sapagkat gusto nilang pumwisto. Yan ang mahirap. Doon tayo nagkakaiba-iba sa hangarin. Doon tayo nagkakaiba ng mga pangarap.
Ngunit kung ika'y mapagmahal sa pag-ibig at kapayapaan, iisa lang ang dapat nating gawin. Walang iba kundi ang magmahal sa ating kapwa at sa Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Matthew 22:39. Love your neighbor as you love yourself. You see? Kaya nga siyang Panginoon, hindi siya tumitigil. Itong ating ginagawa, isang manifesto. Sa kanyang bayan. Alam ng Diyos ang nangyayari sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga hinirang. Kaya siya ay patuloy na kumikilos, inihahayag ang mga banal na salita. Ang maniwala, swerte at pagpapalay ng Diyos. Ang hindi maniwala, bahala na kayo. Ang salita ng Diyos ay hindi pinagpipilitan. Walang sapilitan dito ang Diyos. Brother Bog, Sister Babes. Naalala niyo ba nung siya ipagtaguyan ng mga tao dahil ang kanilang mga baboy ay nagtatalunan sa bangin? Hindi nagreklamo si Kristo. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumayo. Dahil ang sabi ng mga tao, lumayo ka rito dahil nawawala ng aming mga hanap buhay. Nagtatalunan ng kanilang mga alagang baboy. Ngunit walang imik na tumalikod si Kristo. Hindi niya ipinagpilitan ng kanyang sarili. Hindi niya sinabi, bakit niya ako itataboy? Ako'y Diyos. Ako ang magliligtas sa inyo. No! Hallelujah! Di ba narinig ninyo last Sunday yung sinabi ni Brother Edward? Ano ang ibig sabihin? Deny yourself. Di ba, Brother Bog, Sister Babes, tinanong yan sa inyo ni Brother Edward? Amen po. Ngayon, ano ba ang mayroon tayo? Ano ang mayroon tayo? Wala namang iba, kundi free will. Yung kalayaan. Kung yan ay isusuko mo sa Diyos, yung free will mo ay hindi mo papansinin at papansinin mo yung God's will. You denied now yourself. Amen. Hallelujah. Yan lang ang pagmamayari ng tao. Free will. That's why we have to choose. Nasa atin ang pamimili. Kung ano ang naaayon sa kalooban at sa salita ng Diyos. Kaya kapatid kong minamahal, gaya nga ng sinasabi ko, yung nalalabing panahon na ibinibigay sa akin ng Diyos. Sabi ko nga kay Lord, iyon na yun. Sapat na sa akin yung ilang panahon na ako ang naghahari sa sarili ko. Turuan mo akong mamuhay may kabanalan sapagkat hanggang ngayon, batid ko ang aking sarili. Kilala ko ang aking pagkatao. Hindi ako perfectong tao. Ako'y isang makasalanan na kinuha mo para ikay paglingkuran ko. Ngunit hanggang saan ako at wala akong abilidad para ako'y maging banal ayon sa iyong panukala. Iisa lang ang sinasabi ng Diyos. Sumunod ka. Hindi kita bababayaan. Hindi kita iiwanan. Lakasan mo ang iyong loob at maging matapang. Katulad ng sinabi niya kay Joshua, na kailangan maging matapang ka at maging matatag. Hindi kita iiwanan. Oh, harabashikilaraban. Purihin ang kataas-tasang Diyos. Ano pa ang lagi siya. Mga kapatid kong minamahal, bukod doon sa pagkilala natin sa ating sarili, ang sabi nga, we must know how to control ourselves. Kailangan alam natin i-control ang ating sarili. Ang pagpipigil at pagsusupil sa sarili ay bahagi ng disiplina. Kapatid kong minamahal, kay Kristo. Ano sinasabi sa Kawikaan chapter 16 verse 32? Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan
at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. You see? Kapatid kong minamahal, sabi niya, higit at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa bayan. Sakupin mo man ang bayan, kapatid kong minamahal. Anong matatamo mo? Marami kang masasaktan, marami kang maaapi. Maraming tahanan na mawawasak ng isang bansa kaysa pagsupil sa sarili. Kung susupilin natin ang sarili natin, wala tayong masasaktan. Wala tayong maagrabyado. Wala kang masisiraan. Kung gusto mo magchismis, hindi mo machichismis dahil napipigil mo ang sarili mo. Amen. Kung gusto mong murahin yung asawa mo, hindi mo mamumura dahil may pagpipigil ka sa sarili mo. Amen. Amen. Kaya sabi nga, mas masarap, higit na mas mabuti ang pagpipigil at pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa isang bayan. Ano pang sinasabi sa Kawikaan chapter 25 verse 28? Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. You see? Ang ibig sabihin, kapatid kong minamahal, kapag wala tayong self-control, madali tayong matukso at madali tayong maakay sa kasalanan at kasamaan. Amen? Hallelujah. Amen. Glory to God. Halimbawa, nakakita ka ng iyong mga kumari, mga kapitbahay, nagchisismisan, hindi mo napigil ang sarili mo. Nakijoin ka. Nakiisa ka. Samantala, sa live streaming, hirap na hirap ka mag-join. Sa Zoom, sa prayer meeting, hirap na hirap ka makisa. Pero sa chismisan, ang galing natin. Hindi natin na namamalayan, lumilipas ang panahon, lumilipas ang araw. Nandoon tayo sa ganong sitwasyon. Ang daming gagawin sa buhay na ito. Tawag ka ng pagsusugal, nandoon ka rin. Inuubos natin ang panahon sa mga ganong bagay. Kapatid, masakit tanggapin ang katotohanan. Pero ito ang sinasabi ko, kung ika'y tatanggap nito, makalalaya ka at maluluwalhati ang dakilang Elyon dahil sa kabutihan mong ginawa. Amen. Amen! Pagyayayain sa prayer meeting, ayaw. Marami tayong dahilan. Pero pagdating sa sabungan, ang bilis. Pagdating sa sugalan, inuman, ang galing. Makinig, bayan! Magalit man kayo sa akin, ang mahalaga maligtas kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mahal ko kayo, lalo tigit mahal kayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya pag pigil at pagsupil sa sarili, madali tayong maakay tungo sa kasalanan at kasamaan. Sabi siguro ng bago nakikinig ngayon, haba, bakit pa ako napasama-sama dyan? Mahal kita, kapatid, hindi mo kita kilala. Kilalang kilala ka ni Elyon, nakikita ka ngayon kung ano ang reaksyon ng mukha mo. Nababasa ni Elyon ngayon kung ano ang laman ng puso mo. Kung ikay nagdududa at naiinis sa akin, ang sabi ng Diyos sa iyo, mahalin mo siya dahil mamahalin kita. Oh, hallelujah! Dahil ang sino man nagpapala sa akin, mamahalin ko siya. Ang sino man nagpapala sa aking likod at pagpapalain ko siya. Yan ang sinabi niya kay Abraham. Ang sino mang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Ang sino mang sumumpa sa iyo, susumpain ko. Amen! Amen. Hallelujah! Harawakira bahanda. So we must have control for ourselves. Pag-aralan natin, supilin natin ang ating sarili. Controls
ourselves, my dear brothers and sisters. I-control natin ang ating sarili ay isang bahagi ng disiplina sa buhay na ito. If we are disciplined well, my dear brothers and sisters, rabashi kalabanda, mamuhumuhay ka may kapayapaan sa buhay mo. Brother Roy is not a perfect, but I'm trying to live in this world with holiness. And of course, with the help of the Most High God. Hallelujah. And number three, my brothers and sisters, we must walk according to the plan of God. We should always believe this, my brothers and sisters, that God has a plan for us. And what is the plan of God for us? Of course, hindi kapahamakan, hindi kapariwaraan, hindi kamalasan, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. Juan 10:10. Amen! Purihin ang kataas ng Diyos. Purihin natin lagi siya. Plano ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 27. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng taong dakila at kamanghang-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Ang plano ng Diyos, makapiling tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Oh, helarabahanda. Kapatid, wala ka bang plano makarating sa langit? Kung wala kang plano, si El Elyon may plano para sa iyo. Ang makapiling ka sa kanyang kaluwalhatian. Amen! Sayang, Amen. kapatid, pagkatao mo kung wala kang plano makarating sa langit. Sayang, binuhay pa tayo ng Diyos sa daigdig na ito. Ngayong hapon, ipinadarama ng Diyos na ikay mahal na mahal. Ito ang dahilan kung bakit ka nakikinig ngayon. Ito ang dahilan. Maaring hindi mo plinano ngayong hapon, ngunit ito ay kasama sa plano ng Diyos na mapakinggan mo ang kanyang mga salita upang ikay magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Father God in heaven, for this message. Karugtong lang ito ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Edward last Sunday. Kasi he's not enough if there's a rule without discipline. We must have discipline. Kailangan alam nating disiplinahin ang ating sarili. Why? We cannot obey the rules and commandments if there's no discipline. And that is the essence, my brothers and sisters. Yan lang ang logic noon. Hindi mo masusunod ang batas kung wala kang disiplina. Bawal sumakay dito, sasakay. Ang laki-laki ng sulat. Bawal tumigil dito. Yung pa rin, titigil doon at magsasakay ng pasahero. Anong klase yan? Tanungin mo ang driver, high school graduate naman, college, professional. Pero simple lang. Nakalagay, mayroong araw na ganon, stop, don't stop, doon titigil. Isaiah chapter 28 verse 29. All this wisdom comes from the Lord Almighty. The plans God makes are wise, and He always succeed. Ang lahat ng plano ng Panginoon. Oh, harabashik kilaraban. Gilala sa mga panukala at kahanga-hanga ang kaalaman ng Diyos. Kapatid kong minamahal kay Kristo. Sabi nga niya, itinakda ni Yahweh ang landasin ng tao, pagkat di alam nito kung saan patutungo. Kawikaan 20:24. Tayo kahit na mga senior citizens kung minsan, katulad ng isang bata na musmus palang tinuturuan maglumakad. Akay-akay ng ama yung isang batang maliit.
tinuturuan maglakad. Pag nakakalakad-lakad na pababayaan na bibitawan ng kamay, wala pang kontrol yung bata. Kahit saan direksyon pumupunta, kahit doon sa kanal, hanggat sa nahuhulog. Kaya hindi pa dapat pabayaan. Marami sa ating mga matured na matatanda ng Kristiyano, pero hanggang ngayon inaakay pa rin parang baka mahulog sa kanal. Amen. Ang tatanda na, ang daming laging nagdarasal pero tinuturuan pa rin. Nandoon pa rin ang pagiging chismosa. Amen. Hallelujah. I-chismis ninyo si Kristo. Kaya nga may YouTube eh. I-subscribe, i-share, i-like ang salita ng Diyos. Habang mo isinishare yan, maraming tao ang tumatahak sa landas ng katwiran at kalooban ng Panginoon. Amen. Isang share lang, kapatid, ipinagmamaramot naman. Kaparo kay Lord naman yan eh. Hindi naman yan para kay Brother Roy. Kapatid kong minamahal. Oh, hallelujah. Hindi yan para sa akin. Para lamang kumalat ang salita ng Panginoon. Okay. So may oras pa ba ako, Brother Box? Go ahead lang po. Yung iba naiinis na siguro. Wag naman, wag naman. I love you sa inyo lahat. pagbibigyan ka raw po nila kasi birthday mo naman. Thank you. Now, if we are corrected by God, kung tayo ay itinutuwid ng Diyos, kasi yung self-discipline, yung self-control, hindi lamang tayo ang gagawa nun. Mayroon din ginagawa ang Diyos na pagdidisiplina sa atin. Bahagi kasi ito ng spiritual discipline. Now, kung tayo ay itinutuwid ng Diyos, hindi nangangahulugan na ikay pinaparusahan, ngunit mayroong dahilan kung bakit tayo itinutuwid ng Diyos. Dahil hindi ka naman itutuwid kung ikay namumuhay na maayos eh. Amen? Amen. Wala anak na pinapalo ng magulang kung siya'y mabait at masunurin. Amen? Kaya sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 5 hanggang 6, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y itinutuwid niya kung paanong itinutuwid ng Ama ang anak. You see? Brother and sisters na nakikinig ngayon, kung tayo ay dumaranas ng paghihirap at pagsubok sa buhay na ito, may ibig sabihin yon, itinutuwid tayo ng Panginoon. Maaring mayroong bako at baluktot na dapat natin i-repair at iayos. Amen? Amen. Maaari tayong pinapalo lamang ng Panginoon, hinihipon ng kaunti. Ngunit hindi nangangahulugan, hindi ka mahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng dakilang Elyon. Amen. Kaya nga sabi sa Kawikaan 3:12, pagkat lahat ng mahal niya'y itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Okay, Brother Bogs, dito kung magtatapos sa Hebreo 12, tingnan niyo po. Hebreo 12. Talatang 5. 5 hanggang 8. Sabi niya rito, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwawalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghihinaan ang loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang
Ama. Kaya't mga kapatid kong minamahal, doon pa sa verse 8, ang sabi niya, kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Oh, glory to God. Kaya mga kapatid kong minamahal kay Kristo, kung tayo ay dumaranas ng kahirapan, pagsubok sa buhay na ito, ibig sabihin, may kaunting palo lang ang Diyos. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi niya tayo bahala sapagkat tayo kanyang itinuturing na anak. Kaya nga sabi ni Santiago sa 1:3, magpakatatag kayo sa mga pagsubok na dumarating sa inyo. At kapag ito inyong napagtagumpayan, magiging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Amen? That's why, my dear brothers and sisters, every time na tayo may mga kahirapan, have courage. Because you belong to the plan of God. Kabahagi ka ng plano ng Panginoon. At ang plano ng Diyos hindi kasaktan, kundi makasama sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Have courage. Yan ang sinabi niya kay Joshua. Be brave. And believe that God is with you always. Hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan man, Hebreo 3:5. Sa gayon, kapatid kong minamahal, ang kahabagan ng Diyos, ng dakilang ilalyon, ay isa sa atin. Amen. Kapatid kong minamahal, kung kayo man ay nasaktan, iisa lang ay ibig sabihin nun. Kapag ang pigsa ay natutusok at lumalabas ang nana, masakit yun. Pero pag nawala ang nana, kagalingan ng iyong bukol. Ganon din, kapatid, kung ikay nasaktan ngayong hapong ito, pinagbabago ka na ng Diyos. I love you. Jesus loves you. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you. Ayan. Purihin ang kataas-taas ang Diyos. Sa isang ganda at very uplifting